kailan mo ba kayang magsinungaling? Nasa simpleng kamusta ka, tila nagiging komplikado ang lahat. Dahil hirap kang aminin, pagod ka na rin. Takot na baka sa pagsagot ay hindi rin dinggin. Hanggang kailan ka mananahimik? Tumatakbo ka mula sa aninong hindi mo naman kayang iwan at talikuran. At sa bawat pagbulong nito, alam mong tama siya. Kaya ramdam mong may hangganan ang bawat paghinga. Kahit anong tago, hindi maiiwasan ang tahimik na panalangin na sana'y matutukan na rin ang lahat. You're not Yan lang ba enough. kaya mo? Nobody You're cares not about worth anyone's You're time. a failure. No one likes you. Pathetic loser. You're not enough. Kamusta ka? O how are you? Sa salitang Ingles, isang tanong na madalas hirap na sagutin ng nakararami o madalas pa nga, okay lang, ang sinasagot natin para lang hindi na humaba ang diskusyon. Pero paano mo itatago ang bigat kung mismong dibdib mo na ang nagmamakaawang bumitaw? Paano mo sasabihin kaya mo kung hindi ka na makahinga sa loob? It's okay not to be okay. Pero para bang it's not really okay sa ating bansa? 3.6 million Filipinos ang nakararanas ng isa sa mga uri ng mental at neurological disorder. At 88 mental health cases lamang ang naire-report sa bawat 100,000 na Pilipino. 3 sa bawat 10 Pilipino ang nakakaranas ng emotional problems tulad ng stress o di kaya'y lubhang pagkalungkot. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi bukas sa tulong para sa kanilang mental health. Mental health, isang salitang madalas nating isantabi. Hindi lang ito tungkol sa baliw, sira o buo. Ito ang kalagayan ng isip, ng emosyon na ang nakakaapekto sa araw-araw nating aksyon. Ayon sa World Health Organization, may 1 bilyong tao sa mundo na nakikipaglaban sa sariling isip. 1 bilyon. At sa mga yon, 280 hanggang 322 na milyon ang may depression. Yung depression, gawa-gawa lang ng mga tao yan. Depression. Hindi simpleng lungkot. Hindi simpleng bad day. Yung tipong gumigising ka pero pakiramdam mo lagi pagod ka. Humihinga ka pero parang wala kang buhay. Nakaupo ka sa klase, sa kwarto, sa hapag pero parang walang saysayang lahat. Unfortunately, and that's because there's still a stigma around mental health disorders in general, but especially before and after childbirth. Yet experts say perinatal mental health disorders are the most common complication of childbirth. 1 in 5 women and 1 in 10 men experience depression or anxiety during or after pregnancy. According to the World Health Organization, about 10% of pregnant women and 13% of women who have just given birth experience a mental disorder, primarily depression. At oo, 5.7% ng matatanda sa mundo ang may depressive disorder. Mas karaniwan ito sa babae, lalo na sa bagong panganak. Mahigit 10% sa kanila ang nakikipagbuno sa dilim habang pilit ng umingiti para sa sanggol na kanilang karga. Pero ang pinakamasakit, 75% sa mga bansa tulad ng Pilipinas ang walang akses sa tamang tulong.
It's alarming in a sense na it's affecting the people who needs mental health care. Kasi instead na humingi sila ng tulong, ang gagawin nila ay kikimkimin nila sa sarili nila yung problema nila until it's severe. Kaya tahimik tayong nauupos, tahimik na nagigiba, tahimik na sinusolo ang unos na dapat sanay hindi natin kailangan pagdaanan mag-isa. Ayon sa latest data mula sa DOH at WHO, sa buong bansa, nasa 92% na ang occupancy rate. Majority ng mga mental health centers ay located sa National Capital Region at mga major cities sa bansa. Napag-iiwanan tuloy ang ibang nasa liblib na mga lugar. Bukod sa kakulangan sa wastong pasilidad, kulang rin ang mga mental health professionals na kayang mag-diagnose sa mga may mental problems. Meron lamang 2 o 3 mental health workers sa bawat 100,000 mga Pilipino. Napakababa sa WHO standard na 10 psychiatrists per 100,000 population. 3 to 5% lang din mula sa kabuoang health budget ang para sa mental health. Ito'y kahit pa pumapangatlo ito sa mga uri ng disability sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Bawat taon, 727,000 buhay ang tuluyang nawawala dahil sa suicide. Hindi dahil mahina sila, kundi hindi nila natatagpuan ang kamay na haabot bago sila tuluyang mahulog sa dilim. Puro ka arte. Wherever you go, you cause trouble. Sa kultura natin, sanay tayong itago ang ating mga sugat. Sanay tayong sabihin, kaya ko pa, kahit hindi na. Sanay tayong ngumiti, kahit nahihirapan na tayo. Pero ang totoo, may gamutan ang dilim. May daan palabas. May paraan para gumaan ang bigat na ilang taon mo nang dala-dala. May therapy, hindi para sa mahina, kundi para sa matapang na handang harapin ang sariling sugat. May lunas, hindi para pahirapan ka, kundi para tulungan kang huminga ulit. May pahinga, naway matutunan mong huminto kapag alam mong sagad ka na. May kaibigan o pamilya na handang makinig kung bibigyan mo sila ng pagkakataon. Kaya ngayon, tatanungin kita ulit. Kumusta ka? Hindi yung okay lang. Hindi yung pilit. Hindi yung scripted. Kumusta ang puso mo? Kumusta ang isip mo? Kumusta ang bigat na hindi mo masabi? Dahil dito, may lugar ka para maging totoo. May espasyo para umamin. May boses ka. May kwento ka. Kung pagod ka, pwede kang huminto. Kung nahihirapan ka, pwede kang humingi ng tulong. At kung hindi ka okay, walang nakakahiya dun. Minsan, ang unang hakbang sa paghilom ay simpleng pagtanggap ng ating damdamin at kung ano ang gusto nating maramdaman. At sana, sa mundong ito na puro ingay, may makinig dahil hindi ka basta nilalang lang. Kamahal, mahal at mahalaga ka. At sa tanong na, kamusta ka? Sana may magtanong ng may laman. Yung handang makinig, hindi manghusga. Yung papansinin ka kasi alam niyang hirap ka na dahil doon nagsasimula ang liwanag. Sisilong muna sa gitna ng daan at sasayaw sa mga patak ng ulan. At habang may araw pa ako ay akan hanggang ang iyong silong ay kailangan ko na. Para bang isang sakala nadayo lang sa iyong ganda. Minsan ay nakakapagtaka